Anyong, saksakan ng gwapo is back. At dahil malapit na nga yung birthday ng aking anak, kaya naganap tayo ng ekstrang pagkakakitaan dito sa Korea. At eto nga, nakapasok tayo sa farm dahil sa kaibigan nating si Joven. At dahil nga hindi tayo sanay sa ganitong trabaho, ayun, nanakit ang aking katawan. So kinabukasan, pumasok pa rin tayo. Kasi mas iniinda ko yung kakulangan ko sa pera kaysa dun sa sakit ng aking katawan. Ito nga pala yung anak ng sadyang namin. Pag nakita niya kasi akong naglalagay ng tubig sa tumbler ko, hinahanap niya agad yung tumbler na kulay red at sasama daw siya sa akin. Niyaya pa niya nga akong tumakbo dyan pero nadapa siya. Meron siyang sinasabing hindi ko maintindihan. Basta ang sagot ko lang okay lang yan, okay lang yan. Ang ibig niya pala sabihin pag maraming dugoy lumabas, ano ang dapat niyang gawin? Kadalasan nga sa farm ako nakapwesto. Minsan dinadala nga tayo sa palengke. Medyo nahihirapan lang ako dyan sa kiluhan kasi akala ko yung isang guhit is 100 grams. Overpriced na pala yung nabibenta ko. Mga gulay at isda nga pala yung binibenta namin. Karamihan ng customer namin mga itim. At dahil nga late na kami natapos sa palengke, niyaya na rin kami ng dinner ni Madam. Bago nga pala tayo makauwi ng bahay, may napulot tayong maleta. Jackpot na naman. At dumating na nga yung araw ng flight natin. Pero alas 9 pa ng gabi yun, kaya pumasok pa ako ng half day sa company namin. Nanghihinayang kasi ako sa kalahating araw. Sa Korea nga pala, may sinusunod silang oras. Kahit ilan lang yung pasahero, aalis pa rin yung bus. Ngayon nga ay dalawa lang kaming sakay ng bus papuntang airport. Parang VIP lang yung peg. Pagkalipas ng 2 oras, nag-stop over muna yung bus. Tapos binigyan kami ng 15 minuto para mag-CR at kumain na rin ng merienda. Halos alas 9 na ng gabi nung makababa ako sa airport kaya naiwan na tayo sa flight natin. Pag nalaman ng asawa ko to, siguradong bubungangaan niya ako. Kaya dali-dali akong gumawa ng paraan. At yun, nakakita nga tayo ng ticket kaso kinabukasan na ng alas 8 ng umaga. Hindi na nga ako natulog dyan at pagpatak ng alas 4 ng madaling araw, nag-self-check-in na nga tayo. Mahirap na, baka maiwanan naman tayo ng flight natin. At yun, nakasakay na nga tayo. Alas 3 kasi ng hapon yung birthday party ng aking anak na late nga lang tayo ng kalahating oras, buti na lang. At yun na nga, naidaos namin na maayos yung first birthday ng aking anak. Bago nga matapos yung birthday party, naghagis pa nga tayo ng mga Korean chocolate sa mga bata. Kinabukasan nga pumunta tayo sa bahay ni Erpa dahil birthday niya. Pagka-Lunes ay dinala ko na nga sa Space Cube ang aking mag-ina. 4 na araw lang kasi yung binigay na bakasyon sa akin ng aking bisor. Kaya wala na ako sinayang na araw. Pinuntahan na namin lahat ng kaya namin puntahan. Dahil bukas ay babalik na uli ako ng Korea. Naku po! At dito po nagtatapos ang pinamagatang 4 na araw na bakasyon ng isang OFW.